Isa sa pinakamahusay na point guard sa kasaysayan ng NBA. Isa sa tinitingala at nirerespeto ng lahat. Ang hindi kailanman basta mapapantayan sa kanyang talino, husay at leadership. Ang tinaguriang The Point Guard at CP3, walang iba kundi si Chris Paul. Si Christopher Emmanuel Paul o mas kilala bilang Chris Paul ay isang masayahing bata na ipinanganak noong May 6, 1985 sa Winston-Salem, North Carolina sa Estados Unidos ng Amerika. Ang mga magulang niya ang nagbigay ng nickname na CP3 sa kanya dahil ang kanyang ama na si Charles Sr. at ang kanyang kuya naman na si Charles Edward Jr. ay magkakapareho ng initials. Namana ni Chris Paul sa kanyang ama ang pagiging isang atleta. Natutuhan ni Chris Paul sa kanyang ama ang larong football at syempre ang basketball. Pinamulat din sa magkapatid na Chris at Charles Paul na maging madiskarte at masipag sa buhay. Bilang katunayan ay sumasideline ito sa service station na pinagmamay-ari ng kanyang lolo. Noong elementary days ay kinahiligan nito ang football, pero pagtungtong ni Chris Paul sa high school ay mas nakapag-focus ito sa basketball dahil na din sa impluwensya ng kanyang idolo na si Allen Iverson. Lalong minahal ni Chris Paul ang basketball habang tumatagal. Noong nasa high school ito ay mas gusto nito ang basketball kaysa maghanap at pumansin ng chicks. Si Chris Paul ay nag-aaral sa West Forsyth High School sa Clements, North Carolina. Maaga namang nagbunga ang pagsusumikap ng ating bida nang buhatin nito ang team hanggang sa ma-reach nito ang semifinals noong nasa junior season ito. Palagi nasa tabi niya ang kanyang lolo Nathaniel na may-ari ng service station na pinapasukan nito. Isang araw, nasa football game ang ating bida nang may nagbalita sa kanyang natagpuan ng wala ng buhay ang kanyang lolo. Hindi natanggap ni Chris Paul ang nangyari sa kanyang number 1 fan na laging present sa kanyang mga game. Hindi nito ma-imagine ang pagbalik niya sa laro dahil wala na ang kanyang lolo. Pero tinibayan na CP3 ang kanyang loob at humakbang para magpatuloy. Umiskor si Chris Paul ng 61 points para i-honor sa kanyang yumaong lolo. Pagtapak ni CP3 sa West Forest University ay nadala nito ang husay niya sa paglalaro ng basketball. Naging Rookie of the Year si Chris, patunay ng kanyang galing at pagmamando sa court. Sumunod na season ay mas lalo nitong napagbuti ang kanyang karera. Kaso nga lang, medyo nagmarka ang ginawa nitong pagbira sa groin ni Julius Hodge ng NC State na nagresulta na 1-game suspension sa ACC tournament. Taong 2005, nang matupad ng pangarap nitong makapaglaro sa prestihiyosong kompetisyon nang madrap ng New Orleans Hornets si Chris Paul as 4th overall sa 2005 NBA Draft. For NBA Draft, the New Orleans Hornets select Chris Paul from Wake Forest. Dahil sa pinsalang natamo ng New Orleans sa bagyong Katrina noong 2005 ay mas minabuting manatili muna sila sa Oklahoma for the rest of the year. Nahirang bilang Rookie of the Year si CP3 sa Hornets. Natapos ng 24.1 points per game, 11.3 assists per game at 2.3 steals per game, mga mamaw stats na pinaghandaan ng NBA sa mga sumunod na season. Pinatunayan ni Chris Paul na kaya nitong pangunahan ng isang low market team sa maraming season nang sandalan ito sa scoring maging sa pagpapasilitate ng mga play. 2008, nang makapasok sa playoffs ang Hornets, nagkaroon ng magandang performance si Paul, averaging 24.1 points per game, 11 assists, 4.9 rebounds at 2.3 steals. Pero pinabagsak ito ng San Antonio Spurs sa Game 7 sa Conference Finals. Nag-bounce back si CP3 sa Hornets pa rin. At kahit na matayo ang lipad ng ating bida ay unti-unting nagsusunod-sunod ang mga problema. Nagkaroon ng mga kontrobersya at injury si Chris Paul. Isa pa ay problema ng coach sa kanilang team. At nagsimula na ang kalbaryo ni CP3 at ng buong team. Hindi lang yan, bigo pa silang makapasok ng playoffs. 2010-2011, buwan ng March, nagkabanggaan sina CP3 at Ramon Sessions. Agad na inilabas ng court si Paul. Tangan-tangan ng stretcher. Pero 2 games later lang ay nagbalik ito na parang walang nangyari. Year 2011, nagpakasal si Chris Paul sa kanyang college sweetheart na si Jada Crowley. Sa taong ding yan ay nakatakda ng i-trade si Chris Paul patungo Los Angeles Lakers. Isang blockbuster trade sana ang magaganap between Hornets, Lakers at Rockets. Kaso hindi nagkaroon ng katuparan dahil lamang sa miscommunication kung kaya't naveto ang deal sa panahon pa ni Commissioner David Stern. Hindi man natuloy sa Lakers ay natuloy naman patungong Los Angeles Clippers ang ating bida. Dito nalikha ang Love City with Chris Paul and Blake Griffin or DeAndre Jordan.
Kaso sa unang season niya sa Clippers ay pinabagsak muli ito ng Spurs sa conference semifinals ng playoffs. Nagkaroon ng matibay na samahan si CP3 sa Clippers at kinatakutan din ang lineup nila sa liga. 2013-2014 season, nag-renew ng kontrata si Chris sa LA Clippers pero tinamaan ito ng shoulder injury. Ang huling dalawang season ni CP3 sa Clippers ay bagamat malakas at banta sa liga ay bigong makaarangkada hanggang semifinals man lang. Ang isa sa dahilan ay ang injury nito maging ng kanyang mga kasama. Hindi na nagawang i-extend ng Clippers ang kontrata ni Chris Paul gaya ng hinihingi nito sa management, kung kaya 2017 nalipat ng Rockets si CP3 kasama sina Lou Williams at Montrezl. Nakasama nito si James Harden sa Houston Rockets pero maraming kumurot ang noo dahil paano raw magsasama sa court ang pareho ng laruan, paano sila makakapag-adjust sa isa't isa, tanong ng marami. Nagkaroon ng magandang epekto si CP3 sa Rockets nang madala nito ang koponan hanggang conference finals for the first time sa kanyang karera. Pero dinikdik sila ng buo ni na Kevin Durant at Stephen Curry. Dagdag pa ng tamaan si CP3 ng hamstring injury kung kaya't lumaylay ang arangkada ng Rockets. Sa sumunod na season na itinodo na ng Rockets ang kontrata ni CP3 hanggang papirmahin ito ng $160 million max contract. Nagharap muli ang Rockets at GSW. Apparently, naligwak pa rin ang Rockets sa powerhouse team ni Stephen Curry. 2019 na mapadpad si Chris Paul sa OKC pero kalaunay nalipat din patungong Phoenix Suns. Kasangga ni CP3 si Devin Booker na tinaguri ang first duo since Stoudemire and Steve Nash. Na-unlock ni Chris Paul ang kanyang first finals appearance ngunit hindi kinaya ang Milwaukee Bucks sa pangunguna ni Antetokounmpo. Sa mga pagkakataong abot tanaw na ni Chris Paul ang kampyonato ay saka nagkanda malas-malas ang laro nito sa Game 4. Inamin ni Chris Paul na mali ang desisyon nito dahil sa mga bad passes at mga wrong move nito. Kahit anong step up ang gawin ng Suns sa pangunguna ni Chris ay hindi umubra sa nagngangalit na Milwaukee Bucks noong 2021. Sa Phoenix Suns ito nakakamit ang 20,000 points at 10,000 assists sa kanyang karir. Bagamat napakalapit na ng kampyonato sa ating bida, ay sinikap nitong kahit isa man lang ay makakuha ito ng singsing sa National Basketball Association. Lumipat si Chris Paul sa Golden State Warriors sa pag-asang magkakaroon ng magandang resulta ang kanyang pangarap kasama ang matagal din naging katunggali na si Stephen Curry. Tinanggap ni CP3 ang role for the first time na maging off-the-bench player sa pag-aakalang mapapanatag ito sa kampyonato pero hindi man lang nakasampa ng play-in ang Dubs kahit magkakasama sila ni CP3, Curry, Thompson at Green sa digmaan. After ng season na yan, pinakawalan din si point guard ng Golden State Warriors. Bukod sa halos mawalan ito ng value sa GS, ay tinamaan din ito ng injury kung kaya't walang panghihinayang na binitawan ito noong 2024. Agad na sinalba ni Coach Pop ang veterano at pinapirma ng 1-year deal para ipares sa batang-bata na si Victor Wembanyama. Nakasisiguro ako na aapaw sa kasiyahan at excitement ang tandem nila CP3 at Wembanyama sa court. Kung ito na ang huling pahina ni Chris Paul sa NBA, ay sana makaisa man lang ito bago magretiro. At umaasa din ako na mataas ang posibilidad na makuha niya ito sa koponan niya sa kasalukuyan. Shoutout sa iyo ka-teammate Mist Mint, kay ka-teammate Mr. Blinds, at shoutout sa iyo ka-teammate Daryl TV. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel. Si Chris Paul ang isa sa pinakamayamang atleta ngayon ayon sa Forbes. Isang successful businessman at brand ambassador. Isang matagumpay na malalaro sa NBA. Ngunit isa na lang ang hindi nakakamit, ang magkampiyon sa NBA. Si Chris Paul ang magandang halimbawa na kapag minahal mo ang ginagawa at propesyon mo, hindi mo man anihin ngayon ang mga bagay na minimithi mo ay tiyak na susunod sa iyo ang lahat ng tagumpay at mabubuting bagay na pinaghirapan mo, bunga ng iyong pagsusumikap.